sa Pedro Rufina, Padre Kela, si Nanay, si Lola Pinang, ay kaida apelyido ay Falcotela. Sila ay nauna sa ato. Sila ay nabuhay sa panahon na kainra iwag ay adlaw. Sinra ay nabuhay sa panahon na kainra strength ay kanilang mga katawan. Sila ay nabuhay sa panahon na talagang ang kahirapan ay nandoon. Na kung mapabisong, pupunta sa bayan, pupunta ng lakad. No? Subalit sila ay nagkaroon ng determinasyon sa buhay. Subalit sila ay nagkaroon ng excitement sa buhay. Subalit nagkaroon sila ng motivation at naitaguyod nila hanggang dumating sa ato nga sinakpanahon na kung saan hindi na natin niranas ang kanilang naranasan. Ngayon, hindi na adlaw lamang ang ating ilaw. Hindi na buhadan ka atong ilaw. Subalit dahil sa technology ay tayo ay may pag-uunlad, ay ito na ating naranasan. Hindi na tayo naglalakad ng baktas. Hindi na tayo nagbubugsay, kundi pagkagaani ka ato buhay. Alam mo kung bakit? Yan ay biyaya ng Diyos. Yan ay biyaya ng Diyos. Nais kong bigyan kayo ng isang salita sa Diyos. Ang sabi dito, hello sa Bible eh. Doon sa aklat ng Psalm 37 verse 4, ang sabi rito, makinig tayo. Ang sabi rito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yan ang sabi ng Biblia. Tagalogan. Mahirap Tagalogin Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of the heart. Lahat ng tayo may desire sa ating puso eh. Tama ba yon? Yes. May desire. Itong pagtitipon, may desire tayo na tayo magkikita-kita. Na yung word na love dyan ay hindi magiging matutuo. Totoo yan kung walang komunikasyon. Hindi magiging totoo yan kung hindi tayo nagkikita-kita. No? Pag sinabing desire yourself unto the Lord, ano ba ang pagkain na mayroong word na delight? Di ba pag kumakain ka ng ice cream, ibig sabihin nun, enjoyment. I-enjoy natin yung mga biyaya ng Panginoon. Subalit may warning ang Panginoon. Hindi lamang ikaw nag-i-enjoy sa biyaya niya, i-enjoy natin yung nagbigay ng biyaya. Pagka minsan ang tao, nakakalimutan yung biyaya, yung nagbigay ng biyaya. Ang ini-enjoy mabuti, yung biyaya. Hindi na yung nagbigay ng ng biyaya. Noong araw, nung maliliit pa ng ating mga anak, kayong mga may pamilya rito, gat-gat yung mga anak ko. Yan ay nag-aabang sa Tony, nag-aabang yan pag hapon dumadating nanay, tatay eh. Dahil ang hinihintay yung regalo, pasalubong yan. Pasalubong yan. Noong magtagal, binigyan ng cellphone sa salubong. Pagdadating yung nanay, wala na yung bata, nandun na sa kwarto, nagko-computer na. Bakit? Mas na-enjoy ng bata yung pasalubong. Yung nagpapasalubong, hindi na na-enjoy. Ganyan tayo. Pagka minsan, pag binigyan ka ng biyaya, nakakalimutan mo yung nagbigay ng biyaya eh. Yan ay sabihin ng delight yourself unto the Lord, that the Lord will give the desire of our heart. Marami itong desire. Pagising natin, anong desire natin? Panginoon, salamat po, bigyan niyo kami ng protection. Anong desire natin? Panginoon, salamat po, you preserve my life, Lord. Anong pagising natin sa umaga? Provide me, Lord, your provision. That is the meaning of delight yourself unto the Lord, and the Lord will always give us delight yourself unto the Lord, and He will give us the desire of thine heart. Ano ang makikita na rito? Magkasayahan natin tayo rito eh. Pero unang-una, pasalamatan natin ng Panginoon. Amen. Pangalawa na, i-respect natin siya. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga tagubilin. Huwag nating kalimutan na tayo ay wala tayo. Actually, wala naman tayong
angkin sa buhay natin eh. Lahat yan ay binigay ng Panginoon. So ngayong araw, tayo nagpapasalamat, nagkatipon tayo, dangan nga lamang at hindi naman tayo halos, wala siguro tayong 25% nito, no? Pero okay lang yan. At ang mahalaga ay tayo ay nagkikita-kita, tayo nagpo-communicate. At alam mo, minsan nga, dahil pag hindi nagkikita, pag ako'y pumupunta doon sa Banise, pag may nakikita kong tao, hindi ko sinasabing, anong pangalan mo? Hindi eh. Ano sasabi ko? Sinong pangalan ng lolo mo? Pag sinabing lolo, ikaw pala. Ganun ba lolo mo? Hindi ko kilala. Hindi, kilala ko. Pag sinabing yung tatay ko, hindi ko kilala yun. Pag lolo, kilala ko. Ganon tayo eh. Ay, sa bawat panahon, nagbabago ang buhay eh. Nagbabago. Bakit? Sapagkat meron nga tinatawag na the world is changing every moment. So ngayong araw na ito, salamat sa inyong lahat. Nandito tayo. Salamat sa Panginoon at tayo ay magkakasama-sama nga buong maghapon na ito. At hanggang nandito tayo sa Banton. Minsan lang tayo pumunta dito eh. The last time I was here was in 2018. Ano na yon? How many years na? 6 years na. No? So, that's it. Salamat sa Panginoon sa inyong lahat. Good morning ulit sa inyo. Wow, sarap pakinggan ang mensahe ni Manong Dolphy. Nakaka-inspire talaga, no? Kaya araw-araw talaga dapat nating ipagpasalamat na tayo ay nandito at nag-i-enjoy sa lahat ng blessing na binibigay ni Lord sa atin. Palakpak naman dyan. Palakpak! Okay. At kagaya ng sabi ko, di ba? Hindi ko kalain. Napaka talaga. Gwapo ni Manong Dolphy. Imo kalit pagkagwapo nga ako, pinsan. Alam ka mo. Hindi ka mo pati, bahala ka mo. Basta pagkagwapo ang pinsan ako, kalit si Manong Dolphy. No, di ba? Ayos talaga. Huwag kang magselos, Manong Litoy. Bawal magselos. Mamaya, ikaw lang pinakagwapo dito. Papumpabang na lang tayo. Okay. Thank you. Napaling mga sonor. And for the next number in our program is Introduction of the Preparation and Program. Where is Ate Susie? Yes! Yes! Palakpak ulit dyan. Pek-pek! Pakpak! Pek-pek! Pakpak! Pagkakosog na pek-pek. Pek-pek ka mong tali. Yan! Palakpak daw! Dito si Manang Lino, yung pinsan din namin. Sabi niya, ano raw yung pick-pick among tanan? Kasi first timer siya dito. Tapos na-realize niya, iba palang ibig sabihin nandito sa Bantoon. Palakpak! May iba ba? Ibig sabihin? Ibig sabihin May iba pang meaning ah. Palakpak! Pek! Sariling term. Ako ko na yung mga introduction, preparation. Actually, we started preparing last January lang. So dahil ngayon, yung ating reunion at tayo ang host, ang mga naka-green, aqua green ba kayo? Ang mga naka-aqua green at ang mga naka-white, ang host ngayon kaya sila yung pinakamadami. So welcome sa atong tanan. Ingat mga itagaibang color. Gihapon si Lola Punying, sila mga red, mga violet, at blue sila, Uncle. So may mga kulang tayo pero masaya pa rin kasi madami pa rin tayo. Nung maganda, kahit maiksi lang yung preparation natin, at least nakabuo tayo, kahit mga busy tayo, ay naka-prepare pa rin tayo kasi ngayon naman ang ating preparation ay hindi naman, pwede mga virtual, hindi unlike before na face-to-face. So, nandito tayo ngayon. Whole day na nandito tayo ngayon mula umaga hanggang hapon. At yung ating activity for our reunion ay ito yung mga sumusunod. Ang ating tema ay nasa ating mga t-shirt, love, legacy, and laughter. 3 words lang pero Ribbon! may dating, may bigat. Ito yung ating
ngayon. So, nagsimula na tayo ng prayer and devotion pagkatapos ng ating preliminaries. Kakanta tayo, tapos narration of Pedro Rufina ni Uncle Robert. At magigreetings na tayo hanggang atas. After lunch, meron pa tayong mga games. Magsisearch sana tayo ng Little Prince and Princess. At ito sana'y surprise. Ay parang walang maliliit na bata ngayon kasi konti lang. Isa lang si Prince. So, siya na talaga. Si Guapo. So, surprise sana ito. So, hanggang hapon tayo. Ako'y natutuwa at ako'y kabilang sa Fadrikela. Pag inapangutana ay actually lagi kong sinasabi, ako'y Fadrikela, hindi ko nasasabi yung pangalan ko, ako'y Petisana. Lagi, Fadrikela, ako, Fadrikela. Kasi from the word Fadrikela, pa'y kaado, di ba? Fadrikela, Fadrikwela, parang kwela. So, ang Fadrikela, lahat sila parang halos karamihan ay marunong magpaguya. At habang nag-i-story at kuman si Auntie Vanchi, ay nag-enumerate ito na kang Mariana hanggang Nena, yung bunso. Sabi ko, kaya pala ang mga Fadrikela, halos lahat ng clan ay merong mga, yung may sense of humor. Agusang napakatandaan na ako sa Inrang si Damnak Maghali, sa anak it Peter Rufine sa English, Pedro Rufina sa Filipino, sa Bantoanon ay Pinrong Ag Pinang. Di ba rin sa Bantoanon talaga yung mga ing dulo? Sabi ko dun sa siyam yung napakaalala si Auntie Vanji kasi sa maghaling iyaak na kunan ay si Lola Betty pagkaayo magpaguya. Tunay na Fadrikela, talagang Fadrikwela. Oo, sa mga natandaan na ako, minsan si Auntie Jol ay pumunta dito sa ay Auntie Betty, halika kuno kumain ka ng ulam namin ay ota nakyang ka, nakinggata yang ugang kunoy usang buo yang rakuno kale. Ay nagsabat si Auntie Bete, si Lola Bete, sila ay, pag ako kuno kina sa ako, pag ako kuno kinat magatay, kuwa rin tabuo kuno pag ako kuno kapaguyahan sila hanggang ng joke na kinay hanggang nag-abot pa hanggang sa ako sa mga anak kinaistorya. Pag kagugoya talaga si Auntie Betty mga pag nagpapaguya kinay talagang pagkapato kinay sa tinrahan inaragiponan kinatawo napakapaguya seda inga pagseda to sang paguyang at naalala na singani ko nung kag-ato ko kitahin ko nung kag-ato mga nahagto ay hali ko no sing hali ko no banda pwede ra ko nung hali o yangi adong di ba hirap na hirap tayo pag nagsi-CR sa halimbawa inabot tayo ng nature's kalikasan natin ay nasaan hanap tayo ng nasaan ba yung CR? Nasaan ba? CR talaga yung unang titingnan, di ba? Sabi ni Auntie ni Lola Betty, ay kung haleo yung ingani ko na adong, mapalipuriyan ko no, hamis kan ka nagbibisayay, di nakakaehe na ko no. Okay, sige ko no, kaya istorya, ako malay-malay yung kakwentuhan mo, ay, nag-eehe ko no. Ay, tawan-tawa yung mga nakapalibot sa tindahan namin. Joker talaga, no? Basta ang dami niyang katawa. Wala. Ito ko nung, at least, hindi na mamalayan, tapos na. Ganon. Di ba sa side, at sa mga anak na day, talagang ima, nagihapon na Auntie Vanji, at naangkin to, nagihapon, patok na patok. At saka, alam niyo ba sa mga Violet clan, ay, imaw kalit queen of, humor din. Pagkalit, diba? Sa side gihapon na antipilin kinay. Sa antipilin kinay pag nagpapaguya pagkasuseryoso, kaling mga inagamit nedang mga word. Katumpay na iiba na katumpay mga idiomatic expression na talagang napakaginuranan gihapon kami. Halos talaga tanan clan ay inggaet tagapagoya kasi nga ni Fadrikela, Fadrikwela. Diba? Father of Kuela. Diba? So, ikaroy kinatbagong newly coined words, newly trivia ng Fadrikela. Tsaka, ang Fadrikela ay kalat. Si Megan pag ginaya sa school, aging kat Fadrikela, Mama, pinsan ko na nato kato o Fadrikela. Hindi niya talaga binabargay ng Fetisana. Puro kinang Fadrikela, edi akala ko basta mama dun siya nakatira sa may ganito, pinuntahan pa namin yung Fadrikelang grade 1. Only to find out, yun pala ay anak ni Manong Iton na Fadrikela.
Eh di kinausap ko yung nanay, ay hinahanap kasi anak ko kasi Padre Kela daw, pinsan namin, ganito. Tapos i-invite ko daw sa birthday niya, kaya nag 7th birthday siya, in-invite kasi Padre Kela daw. Wow! Kaya talagang maano siya pag Padre Kela si Megan. Mabuhay ang Padre Kela. Nayatisan. Padre Kela talaga. So hanggang hantay kag ako narration, maraming salamat. Ag mabuhay ka mga Padre Kela! Mabuhay! Mabuhay! Ang ano, Kwela. tandaan na ito nga si kag word for today, Padre Kuela. Kwela. Okay, and speaking of Padre Kuela, sa family ni Nanay Punying, ingkarat masunod din ako program ano, ay okay, istorya anay. Hindi ko akalain nini na si Manang Pilin pala ang napili mong Padre Kuela sa kanila. Aha. At ito yung patunay na siya ay Padre Kuela. Ikukwento ko. Eto ha. Slight lang. Kamasunod diling opening remarks. Ay, sige. Teka na. Ay, si Manong Tony. Kada hanray Manong habang ako'y nag-istorya, ha? Hanray Manong, ikaw it masunod kakayabahon. Para makahandra ka, ay akot maisutin na istorya kang Manang Pilin. Kali si Manang Pilin ay nag-istorya sa amo. Ay hamak ay, kuya panganin nato na nagningislay kami. Hamak yung kina. Ay bukoraton kada kami nagningislay sidat amay ningislian. Ay siling kagilay. Ay kapi ko nung kalong sinang pora ko na yung nagrayan dili. Asing nga man ang Pilin. Ay napangutan na sinang pora sa amo na Pilin. Asi, mo baka ko na kita katong ako ero nagpapakaayaba. Siling ay Waiti! As na ulo na ako nung erong ka to. Ay nakita si Manang Pilin. Istorya ni Manang Pilin sa ako. Anak, ay na ko kasi lingan at Manang Pilin. Ay Pilin, yaag baka kuno dili si Waiti. Aday, awiyar ako no ng pora. Anak kasi kuno si kuno kag emo ero. Ay si Waiti nga ni kuno, uy arang gadul kuno dilit na raya nak ero nak Waiti. Di maya pakaukaw rabo no sinang pora it. Waiti! Pakulay ako kuno na kaon Waiti. Ay hama kay inga ayag to pa. Nagsisiling-siling kagiro. Oh. Ay no ra kuno kinang emo ng pora nga asing kinakunoy Waiti kay etom ra kuno kaya. Pagkaito mo ano? Ay siling ay kasi kuno pagustuhan kung no kakengayan kuno sa ero. Waiting. Ay, yung aso pala niya ang itim-itim. Tapos ang pangalan ay Whitey. Ay dahil tuta pa lang yung aso na yun noong kapanahonan na tinawag ni ng pura ng Whitey. Ay akala ng aso ay siya si Whitey. Malay ko ba na ako pala itim? Ayun, o diba nagpapaliwanag na si Manaka? Ano? Kag-white ay puti. Kung na tayo magkakalong at white, at black, dapat na nagkinay black. Oo, napakahangis sa akin. The stories goes like this na katapusan ay si Manang Pilin para bunuit, nasisi, nang pura. Oh, talaga ay pasensya ka nang ako ay may pangutanan ay nakita kinanako ay pagka itong rice ko para na ako yung puti. Ano kasi magpasok na ang kunot putangit nga yan ero. Hamakin ng pasuntanan ay yung paliwanag ini Manang Pilin. Nang pura, pagkag-ero ay ito, kag-engay mo ay blackie. Pagkag-ero ng puti, kay may whitey, ay nakimaw ko na. Ay ako nung hangit sa ako, asing sa ako no nahahangit. Nagpakaguranan ni nga ni Sinda dahil, pagpauli ay, after 2 days, nagbalik kay si nang pura kang Manang Pilin. Ay, naunura ko mapilin ay hindi ka tulad ko sumero sa ako, tongero. Kasi nga natin mo yung sogo. Ay, kuya, ara ko na. Ay, ako ba pakaayabay nakblaki, hindi ka tulad ko sumo. Hamang ina. Yung kanyang pagkakamali baga, ay gusto niyang gusto na niyang itama. Kasi nagkamali siya eh. Ay, pagturi kang Manang Pilin. Paano ko nung kalipilin? Binigyan ng problema si Manang Pilin. Paano ko nung
pili na. Hindi ko ito kunog-sugotong akiro. Hindi, ayaw talaga niyang sumama. Ayaw niyang pumayag na tawagin ko na siyang Blackie. Kasi, ang gusto niya talaga ay Whitey. Binalik sa Whitey. Diba? Pahibawan niya Ayos. O, diba? Ayos. Pagkabali talaga. Kwela, kwela. Pasok sa banga ang Padriquela. Pagkakwela. Nakalimutan ko pa lang banggitin yung mga sa Jacinto na may mga sense of humor. Ito yung number 1 na. Ay, number 1 kina si Manong Letoy. Diyos ko ilan. Wala sa ano ko yung sa Jacinto. Ay. Diyos mio. And, Manong, ready ka na? Ready na. For you to opening remarks. Ang sayo. Oh. Sige, buksan mo na. Pekpek. Pik-pik anay tanan. Fake! Anay ko, no? Medyo ma-compose pa ko, no, si Manong malala. Malalang Bisaya sa Enroado. Kuya. Mapakawanrang ka mo at kagugoya. Next, in our program, hinihingan ko ng pag-welcome ang ating, nandyan ba? Tugbongan Chairman or Kagawad for welcoming our reunion. Thank you, sir. Maadong aga po ulit sa mga reunionists nagpadrikela. Ano po ay pagka-welcome dili sa Rangkayan Beach sa Barangay Tugbongan. Sa ngayon po ito mo tanan pong Barangay Oficiales. Kabay po nagsamasunod pang mga reunion bro ay dili ulit sa Rangkayan. Maraming salamat po. Welcome. Enjoy po kitang tanan. Thank you very much. Pagkabali, pagkabuo talaga kaling mga taga-tugbongan, ano? Lalo kang mga opisyalis dili. Masyarong welcome kitang tanan. Ha? Welcome sa bagong abot. So, pagkaguganda. Ha? Sa baging. O kain pagkaganda, imo kalit pinakamaganda. Nag-abot nga sing adlaw. Ayan. Apo ni Nanay Manny. Ayan, naka 1 million participant ang ni Nanay Manny. Ay, Nanay Hiling. Oh, hala, para mo-ramuan. Song. Anong kakantahin natin? Haring si Robert. Nalamba ni Robert? Wala tayong paawit saan, wala? Wala sa TV. Mamaya pa ng hapon. Yung sa song? Meron daw siya kasing pasumba sa meron siyang sa senior. Paano to? Itutuloy natin ang presentation. Hindi, yung narration pa ngayon, ano? Wala si Robert. Wala din si Robert. Okay, mamaya dadating yun. So magkakaroon muna tayo ng presentation ng ating mga clan, no? Siyempre, kag unang ma-present ay sa pamilya ni Nanay Manning. Tinatawagan ko si Baging mag solo